Yo guys, today let's demonstrate the new features sa Gconnect app, version 4.3.5. So ngayon, na-implement na natin yung OC200 API, no? So pwede na tayong kumuha ng vouchers directly from OC200 papuntang Gconnect app. Previously kasi cloud-based controller API lang yung pwede. So, for those using on-prem, yung mga OC200, tested working na siya. So, ayun, papakita ko lang, I'll demonstrate real quick lang paano siya gawin sa Gconnect app. So, ayan, nandito nakakonect yung phone ko no, sa IDE. So, currently nakalagin ako sa Gconnect app natin. So, gagawin nyo lang, login na kayo sa app. So, pupunta kayo dito sa settings, controller settings. Tapos, ito yung unang settings natin, yung cloud. For those cloud-based controller users, standard license. Ito yung dito kayo maglalagay. This is the Open API form. So, ayan, kailangan nyo lang i-fill out yan and then save. For those using, OC200. So, ito na yung option niya. Punta kayo sa on-prem tab. And then, meron kayo makikita dito, no? Kailangan natin dito is yung curl ng, from the website dun sa controller nyo. So, yung gagawin nyo lang, punta kayo dun sa controller nyo. Ayan. Assuming naka-login na kayo, no? And then, yung OC200 nyo naka-bind sa cloud. So, ganun kasi yung setup ko. So, currently, yung version ko is OC200 V 1.0, 5.14, 2623. So, punta kayo sa site. Ayan, so maglo-launch yung controller site nyo. So, ayan, close ko lang to, hindi pa ako nag-upgrade. So, and then, punta kayo dun sa settings. Tapos, sa settings, makikita kayo export data. So, dito, piliin nyo lang yung voucher code, CSV. Gagawin nyo lang to for sa initial setup para makuha natin yung mga credentials ng controller nyo. So, and then, select nyo lang yung portal. And then, right-click. So, click nyo yung inspect. So, makikita nyo yung DevTools. Punta kayo sa Network tab. And then, pag nasa network tab na kayo, click nyo yung export button. Ayan, may makikita kayong export dito sa name. Right, ayan, pag nag-pop up to, close nyo lang, cancel nyo lang. Ito, yung export, yung importante. Right click nyo, and then copy, and then, ito, pangalawa, copy as curl. Ito yung kailangan natin. So, click copy, and yun yung ipipaste natin dito sa tong field na to. So, yung paste curl from DevTools. So, ito yung kailangan natin. So, si Gconnect app na bahala magkumuha ng mga credentials from the curl. So, ayun. So, kayo na bahala paano nyo ilalagay sa phone nyo. Pwede nyo i-send via Messenger or yung messaging app, and then paste nyo dito. Kasi from the website, papuntang mobile. Sa browser kasi natin sa mobile walang DevTools, kaya di natin makukuha yan doon. So ayan, na-paste ko na, no? And then click niyo yung parse. So ayan, na-parse niya na yung mga kailangan natin na mga credentials, and then save nyo lang. Ayan, test niya yung connection kung valid. Okay, valid siya. So ang next natin gagawin, check muna natin, no? To make sure na may pumasok. So, currently, wala akong voucher. Empty yan. So, yan, wala akong voucher inventory. And then, wala rin akong pang-print voucher. Basically, empty siya. So, ngayon, magsisync ako ng voucher. So, kukuha ko dun sa controller ko. Ang gagawin ko is, click ko lang yung sync vouchers. Ayan. So, ayan, nakakuha ako ng 393 vouchers. So, balik natin. Balik, tingnan natin Ayan, so meron na tayong vouchers from the OC200. Ayan. So meron akong available na vouchers.
Print vouchers, meron na rin. So, ayan. Gumawa lang ako ng konti for testing purposes. Ayun. So, ayun o. Kita nating working. FYI pala, sa as per testing, yung OC200 pala, ina-allow niya lang is 1 request per hour. So, baka magtaka kayo mag-error pag puro lagi nyo siyang sinisync vouchers. So, yun lang yung niya, disadvantage niya compare dun sa Cloud. Kasi si Cloud Unlimited, si OC200, as per testing, I'm not sure sa ibang version, no? But ito sa version ko, isang beses lang ako pwede mag-sync vouchers per hour. So, nag-error na siya dun sa second attempt. Kaya yun, take note of that. So, yun lang for this demo. And hopefully, gagana din ito sa other users. So, ganun pa rin for our testers. You need to comment yung mga devices nyo and then Android version dun sa main post para makapasok kayo sa app. Ma-approve kayo ng admin. Yun lang for this video. Thank you very much and see you sa mga next videos. Bye-bye.